Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kabuuan ng serye na pinamagatang Encounter. Isang matagumpay na businesswoman na nagngangalang Sue ang papunta sa Cuba para magbukas ng bagong hotel. Pagdating sa Cuba, nabangga ng kanyang sinasakyan ang isang binata na may dalang kamera at ito ay nabasag. Kaya naman bumaba sa sasakyan ang kanyang secretary na si Mi para bayaran ang kamera. Narinig ni Sue na sinasabi ng binata na hindi ito tungkol sa pera, ngunit ang kamera na ito ay masyadong mahalaga sa kanya. Nagustuhan naman ni Sue ang kanyang paraan ng kaisipan. Si Jean ay isang simpleng tao na kasalukuyang naghahanap pa rin ng trabaho sa Seoul, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagpunta sa Cuba upang i-enjoy ang kanyang hobby sa photography. Sa bagong bukas na hotel pagkatapos magbigay si Sue ng pambungad na talumpati, lumabas siya upang mag-enjoy ng kaunti sa Cuba, bago siya umalis bukas pabalik sa Korea. Sa pagpunta niya sa mga tourist area ay nakasalubong siya ni Jean doon at nabighani ang binata sa kagandahan nito. Ilang sandali pa ay biglang ninakaw ang bag ni Sue kasama ang cellphone at lahat ng kanyang pera. Si Sue ay naglalakad sa lungsod na hindi malaman kung ano ang gagawin. Umupo muna siya sa isang pader hanggang sa inantok siya. Muntik na siyang mahulog ngunit dumating si Jean at umupo sa tabi niya. Sa sandaling magising si Sue, sinabi ng binata na muntik na siyang mahulog. Nagulat ang dalaga na siya rin ang taong nabangga ng kanyang driver. Sinabi niya kay Jean na siya ay nauuhaw at nais ng maiinom ngunit wala siyang pera. Kaya naman bumili si Jean ng soft drinks para sa kanila. Sa kanilang daan, tinanong ni Sue si Jean tungkol sa camera at sumagot ang binata na ito ang unang regalo mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng mahabang oras ng kwentuhan at paglalakad, sinabi ni Sue na nagugutom siya kaya dinala ni Jean sa isang simpleng restaurant. Pagkatapos kumain, sinabi sa kanya ni Sue na gusto niyang pumunta sa isang party at tinanong kung may pera pa siya. Tinitingnan ni Jean ang kaunting pera na mayroon siya kaya sinabi ni Sue na walang problema. Ngunit sinabi ni Jean sa kanya na ito na ang huling pera na mayroon siya at maaari nila itong tamasahin. Sa katunayan, dinala ni Jean si Sue sa party at sila ay nag-enjoy. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Sue si Jean at hiningi ang kanyang numero upang maibalik ang pera sa kanya. Ngunit tumanggi ang binata at sinabing isaalang-alang ito bilang regalo mula sa kanya. Kinabukasan, naghihintay si Jean sa isang cafe na pinag-usapan nila ni Sue para makabawi ang dalaga. Subalit inakala ng binata na hindi na darating si Sue kaya siya ay umalis. Ilang sandali pa ay dumating din si Sue ngunit hindi niya inabutan ang binata. Natapos ang araw at si Sue ay desperado. Ngunit nakatakda na muli silang magkita ni Jean sa airport. Tinanong siya ng binata kung ano ang ginagawa niya dito at natuklasan nila na nasa parehong eroplano sila papuntang Seoul. Inalok ni Sue si Jean na sumabay sa kanya sa first class ngunit tumanggi ang binata. Kahit papaano ay naibigay niya ang kanyang calling card. Nagulat si Jean na siya ang CEO ng hotel kung saan siya tinanggap. Nakaramdam ng takot si Jean na baka isipin ni Sue na ginamit lang niya ito para magpa-promote. Gayunpaman, umuwi siya at muling nakita ang kanyang mga magulang na nagmamay-ari ng isang simpleng tindahan ng gulay. Ibinalita sa kanila na sa wakas ay natanggap na siya sa isang prestihiyosong trabaho. Dumating si Jean sa hotel at nakilala ni Sue ang mga bagong empleyado. Muling nagkita ang dalawa. Kinakabahan si Jean at ganoon din si Sue. Umakyat si Sue sa kanyang opisina at hiningi kay Mi ang mga bagong file ng empleyado. Sinimulan niyang basahin ang file ni Jean at nalaman ang lahat tungkol sa kanya maging ang address ng kanyang tahanan. Pagkatapos ng trabaho, hinihintay ni Sue si Jean sa isang duyan malapit sa bahay ng binata. Nakita siya at humingi ng tawad sa kanya. Sinabing hindi niya sinasadyang makipag-usap sa kanya sa normal na paraan at hindi niya alam na manager niya ito. Sinabi sa kanya ni Sue na hindi niya rin alam. Bago umalis ang dalaga, sinabi sa kanya ni Jean na kinunan siya ng ilang larawan sa Cuba at hiniling na kunin ito at pumayag naman si Sue. Kinabukasan, binisita ni Sue ang kanyang mga magulang. Mahal na mahal niya ang kanyang ama at hindi katulad ng kanyang ina na kinaiinisan niya. Ang ina ang dahilan ng arranged marriage niya sa isang businessman na nagngangalang Sok. Buti na lang at naghiwalay sila makalipas ang isang taon. Bilang kasunduan para sa diborsyo, kinuha ni Sue ang isa sa kanyang mga hotel. Samantala,
Matapos ang trabaho ay nakipag-inuman si Jean sa kanyang mga katrabaho. Pagkatapos ng inuman, nakita ni Sue si Jean sa tabi ng kalsada habang ito ay lasing. Pinasakay niya ito sa kanyang kotse para ihatid sa kanyang tirahan. Ang lasing na si Jean ay patuloy na nakikipag-usap at tumetawa hanggang sa natuwa ang dalaga sa kanyang pag-uugali. Kinabukasan, nagising si Jean at alam niyang maaari siyang matanggal sa trabaho dahil sa ginawa niya kagabi. Pagdating niya sa trabaho, sinabi ng kanyang katrabaho na gusto siyang makausap ni Sue sa kanyang opisina. Pumunta siya at humingi ng tawad sa kanyang maling pag-uugali kagabi. Tumawa ng mahina si Sue at sinabi sa kanya na huwag pansinin ang tungkol dito. At hiniling niya ito bilang kabayaran sa ginawa niya sa Cuba. Pumayag naman si Jean at lumabas sila para kumain. Gayunpaman sa sumunod na araw, isang larawan ni Sue at Jean sa isang restaurant ang kumalat sa social media. Matapos itong malaman ng ina ni Sok, pinuntahan niya si Sue. Nagpapaalala ito tungkol sa kontrata sa pagitan nila na kapag magdulot si Sue ng anumang iskandalo, babawiin ni Sok ang kanyang hotel. Pagkatapos ay pinuntahan si Sue ng kanyang ina at hiniling na bumalik siya kay Sok. Sinabi sa kanya na silang mga magulang niya ang pinakamalaking sumusuporta sa kanyang posisyon at maaaring masira ang kanyang buong karera. Ngunit pinuntahan ni Sue si Sok at sinabihan ang lalaki na layuan ang kanyang ina at huwag na siyang guluhin pa. Sa katunayan, hiniling ni Sok sa kanyang mismong ina na layuan si Sue. Sinabi rin niyang hindi siya sinaktan ng dalaga sa anumang bagay at mahal pa rin niya ito. Sa sumunod na eksena, humingi ng tawad si Sue kay Jean dahil matagal din na hindi sila nagkikita. Sinabihan siyang huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito idadamay sa kanyang mga problema. Sa sandaling iyon ay buong araw silang magkasama. Kinabukasan ay niyaya ni Jean si Sue para mag-almusal. Ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa kanya ngunit ang dalaga ay kinabahan. Sinabi niya kay Jean na ang kanyang buhay ay komplikado at hindi niya kayang hawakan ang isang relasyon sa sandaling ito. Ngunit baliwala kay Jean ang mga sinabi ni Sue at isinama ang dalaga upang uminom ng kape. Hanggang sa nakatulog sa kanyang balikat tulad ng pagtulog niya sa una nilang pagkikita sa Cuba. Ipinagtapat din ni Sue ang kanyang pagmamahal sa binata ngunit si Jean ay natutulog. Kinabukasan, pumunta si Sok kay Mi para tanungin ito tungkol sa relasyon ni Sue kay Jean. Ngunit itinanggi ni Mi ang anumang relasyon sa pagitan nila. Pagkatapos ay kinausap si Sue at hiniling na layuan niya si Jean dahil sinusubaybayan siya ni Sok. Sa kabilang banda, nalaman ni Jean na kaarawan ni Sue kaya lalabas siya para bumili ng regalo para sa dalaga. Nagkita sila kinagabihan at ibinigay ang regalo. Nang makita ni Mi ang regalong iyon, naalala niyang nakita niya si Sue kasama si Jean at alam niyang galing ito sa kanya. Pinuntahan ni Mi si Jean at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Sue. Sinabihan niya rin ang binata na iwanan si Sue dahil nagdudulot ito ng gulo sa buhay nito. Kumalat sa social media ang tungkol sa pakikipag-date ni Sue sa mas batang empleyado upang pagsamantalahan ito. Ang isa sa mga importanteng empleyado ng kumpanya ay lumabas at iniinsulto siya sa harap ng lahat dahil pinagsasamantalahan niya ang bagong empleyado para sa kanyang mga personal na gawain. Si Sue ay nakatayo sa gitna ng bulwagan at tinitigan siya ng mga tao ng sarkastiko. Ilang sandali pa ay narinig ng lahat ang boses ni Jean na nagyaya kay Sue na lumabas at kumain ng ramyon. Gulat na nakatingin si Sue sa kanya ngunit ngumiti din siya at pumayag. Doon, sinabi ni Sue na simula kinabukasan ay magiging mahirap ang kanilang trabaho dahil nalaman na ng lahat ang tungkol sa kanila. At gagawan pa sila ng mga kwento. Ngunit sinabi ni Jean na nakapagpasya na siya na ipagpapatuloy ang pagiging malapit sa kanya. Kinabukasan sa kumpanya, ang mata ng lahat ay nabaling kay Jean na nagsimulang hindi mapalagay. Kasabay nito, ang ina ni Sok ay nagsimulang magplano na sirain si Sue. Sa kabila ng masamang kalagayan ni Sue, nakipagkita siya kay Jean at sinabing pagod na siyang tumakas at nagpasya silang opisyal na maging magkasintahan. Lumipas ang mga araw at naging mas malapit si Sue kay Jean. Sa kaarawan ni Jean, bumili siya ng bagong korbata para sa kanya ngunit napansin niyang hindi ito isinusuot. Tinanong ni Sue kung bakit, at sinabi ng binata na hindi niya alam kung paano ito itali kaya naman tinulungan ito. Pero hindi niya alam na nakita sila ni Sok. Siyempre, nalaman ito ng ina ni Sok at pinuntahan si Jean. Binantaan siya na isa lamang siyang mababang empleyado at maaari niyang sirain ang buhay nito.
Pinapanood ni Sue si Jin habang pinapahiya pero hinila siya ni Mi sa loob. Ngunit nang makita ni Sok ang kanyang ina, pinaalis niya ito. Lumalabas na mahal pa rin ni Sok si Sue at hindi niya gusto ang pakikitungo ng kanyang ina. Sa sumunod na eksena sa labas ng gusali, lumabas ang katrabaho ni Jin para aliwin siya at pagkatapos ay dinala sa hotel conference. Doon, tinanong si Sue tungkol sa katotohanan sa kanyang relasyon sa empleyado. Nang marinig iyon ni Jin ay tumalikod na siya para umalis at para hindi mapahiya si Sue. Pero nagulat siya sa sinabi ng dalaga na mahal siya nito. Ito ay totoong relasyon at hindi pagsasamantala. Ito rin ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ng panayam, pinagalitan siya ng kanyang ina. Ngunit binantaan ni Sue sa sandali na muli itong manghimasok sa kanyang buhay. Masaya siyang pumunta kay Jin at sinabi na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na wala na siyang pasanin. Nagsimulang isipin ni Sue na bumubuti na ang mga bagay, ngunit nagutos ang ina ni Sok na ilipat si Jin sa branch ng hotel sa malayong probinsya. Nagulat si Jin dahil hindi niya alam na may karapatan ito sa kumpanya para gawin iyon. Ngunit ang ina ni Sok ay mayroong ilang porsyento sa shares ng hotel. Samantala, hindi pa rin alam ni Sue ang tungkol dito at nagpasya si Jin na huwag nang sabihin sa kanya. Ngunit hiniling niya sa dalaga na huwag itong malungkot kapag may isang bagay na mangyari na magdudulot ng paghihiwalay nila. Kinabukasan, ipinatawag ni Sue si Jin sa opisina at sinabi sa kanya na nalaman niya ang tungkol sa desisyon at binawi ito. Dahil kung hindi niya mapanatili ang pamamahala ng hotel ay walang saysay ang kanyang pagiging CEO. Pero hiniling ni Jin sa kanya na hayaan siya para huminahon sandali ang tensyon. Bago mailipat si Jin, naglakbay siya kasama si Sue upang gumawa ng magagandang alaala. Sinabi ng binata na naisip niya na ang pag-ibig ay mga kwento lamang sa mga pelikula, at hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanyang tunay na buhay. Pagkatapos ay binigay niya kay Sue ang camera niya na nasira sa Cuba. Hiniling niya na kuhanan siya ng mga larawan upang mapanatili ang kanyang mga alaala sa binata. Ngunit pagkatapos nilang maglakbay, nagsimulang lumala ang mga bagay at si Sue ay nalulungkot dahil matagal na ring hindi niya nakikita si Jin. Pilit siyang binabawi ni Sok ngunit siya ay tumatanggi. Pakiramdam niya ay si Sok ang dahilan ng lahat ng ito at kailangan niya itong tapusin. Nagpa siya ang dalaga na maglakbay upang makita si Jin. Hinulaan niyang nakaupo ito sa dalampasigan dahil iyon ang paborito nilang lugar. Sa katunayan, nakita niya si Jin doon kaya tinawagan niya ito at nagtatanong kung bakit parang malungkot siya. Sumagot si Jin sa kabaliktaran kung saan kasama niya ngayon ang kanyang mga kaibigan sa isang picnic at siya ay napakasaya. Pagkatapos ay hiniling ni Sue na lumingon siya sa likuran. Nakita niya si Sue at hindi siya makapaniwala na nangyari ang sandaling ito. Agad silang lumapit at niyakap ang isa't isa. Nagpatuloy ang kanilang masayang sandali bilang magkasintahan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ang magagawa lamang ni Sue ay hilingin kay Jin na maghiwalay na sila. Dahil hindi na niya kayang inaapi si Jin ng mga tao at hindi na umalma ang sitwasyon. Sa kabila ng pagtanggi ni Jin ay determinado pa rin ang dalaga na makipaghiwalay sa kanya. Isang araw ay nagpasya ang kanyang ama na lumabas sa isang press conference. Ipinahayag niya sa lahat na hindi siya tatakbo bilang punong ministro dahil siya ay isang suhol. Tinapos niya ang kontrol ng pamilya ni Sok sa kanya. Laking gulat ni Sue na nasuhulan ang kanyang ama, ngunit masaya ang ama na nailigtas niya ang kanyang anak sa lahat ng pinagdadaanan nito. Samantala, nabili ni Sok ang lahat ng shares ng kanyang ina sa hotel. Pagkatapos ay pinuntahan si Sue para ialok ito sa kanya. Ngunit tumanggi si Sue at sinabing hindi siya interesado sa buong pamamahala hanggat wala siyang problema sa relasyon nila ni Jin. Pero masama ang kalagayan ni Jin pagkatapos makipaghiwalay sa kanya si Sue. Ngunit nagulat ang binata nang pinuntahan siya ng dalaga. Sinabi ni Sue na ikinalulungkot niya na hindi niya nakayanan ang mga problema, ngunit nangako siyang hindi na niya ito iiwan muli. Nagkabalikan sila at namuhay ng maligaya magpakailanman. At dito na nagtatapos ang kabuuan ng serye. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!